Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali, umaga po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga guys, ay nako po. Ang katulunggisan, katarantaduhan na ginagawa ni Kong Chua at ni Kong Abante dyan sa City of Maynila ay nako po, binulgar na po ni Yormesco Moreno. Iyari na kayo sa taong bayan. So yan po ang mapapanood natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. An advance Happy New Year. So without further ado, let's begin. Look at Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tangga. Hawa ng gaila. Binanata ni Isko Moreno ang mga buhaya sa gobyerno na tumatanggap ng kickback o lagay sa mga negosyante at bawat proyektong isasagawa ng pamahalaan dahil walaan niyang natatapos at walang nagagawang maganda ito para sa ating bansa. Matatandang nitong nakaraang buwan lamang ay maanghang ang mga salitang binitawan ni Isko Moreno laban kay Congressman Joel Chua at Congressman Benny Abante matapos niya itong tawaging Crocs at Chihuahua. Sinabi pa nitong nasa 20 billion pesos anya ang itinago ni Congressman Joel Chua mula sa pondo ng lungsod ng Maynila. Kaya naman, hinikayat niya ang mga Manileño na huwag nang iboto pa ang mga buhayang nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya naman sobrang napabilib ang mga netizens sa estilo ng pamumuno ni Moreno dahil sa napatunayan niya nang nilinis niya ang buong Maynila at nawala ang korupsyon. Subalit, naglipa ng muli ito nang pumalit si Mayor Lacuna. Komento pa nga ng ilang netizens, sana marami ang gaya ni Yorme Isko. Sana tularan siya ng ibang mga mayors na tapat maglingkod sa nasasakupan para maging maayos ang gobyerno. Nakita ko talaga yung kaayusan nung naupo siya, kaso nung umalis siya, bumalik ang mga ganitong iligal na kalakaran. Chua at Abante, imbestiga kayo ng imbestiga. Kayo pala ang tunay na magnanakaw. Hindi na kayo mga buhaya, mga dinosaur na kayo. Kaya ayaw nilang ipasa ang death penalty kasi marami silang magnanakaw dyan sa Kongreso at Senado. Katulad niyang si Abante, malaki siguro ang ninakaw dahil nakabili ng mamahalin at pati si Chihuahuang buhaya. We need Mayor Isko again dahil nagtatrabaho talaga sa bayan at nakikita lahat ang kanyang mga ginagawa para sa bayan. Mayor Isko is back again dahil nakilala na siya sa buong mundo. Isko Moreno, what prompted you to do this? Are you trying to inspire all other LGUs? Is this a part of a campaign promise, or you are just complying with Section 16 of the Local Government Code to implement the General Welfare Clause provision? So, pero bago yun, talagang binabati natin si Mayor Isko for initiating that move. You have the floor, Mayor. Thank you, Mr. Chair, to the members of the committee. Good morning, and other guests. Well, thank you for this opportunity, Mr. Chair. Well, una, as like what the Supreme Court said, no, road, alleys, boulevards are beyond the commerce of men. For so many years, I've been hearing that when I was even in the law, during my stint in law school, no, laging pinaulit-ulit sa amin yun. And in fact, like what you have said, Mr. Chairman, bago maging technical, Manila was like masyado na naging chaotic. Marami na ako naririnig ng mga senior citizen na nakakating trip sila ng biyahe ng Baclaran, ng Divisoria, Cubao, kasi nagkakating trip na sa Abad Santos. And the reason behind it is the entire recto from Asuncion to Abad Santos, the total of 8 lanes, more or less, are closed to public utility vehicle access. And even to the point, maraming senior citizen nangadapa, dala ng hindi na talaga, kahit maglakad, hindi na makapasok ng Abad Santos. So this was an issue of the people of Manila. So during the time, yes, I agree with the chair
that it is our commitment to the people of Manila during the campaign. So immediately when we were fortunate to win the election, we are already dead set in our mind on what to do. And for so many interviews, I was asked, anong unang gagawin sa Maynila? Ay literal po talaga yon, hindi po yun metaphor. Talaga pong paliliguan namin ng Maynila. Dahil nga ho, ang Maynila naging dugyot, naging banilin, libagin, parang there's no government, sort of saying. But everybody wanted the peace of the street. Everybody wanted the peace of the enterprise. Whether politicians or individuals or sino man yung mga organizer o mga siga-siga. So, kaya po, yun talaga ang nagtulak sa amin. To put order in the streets of Manila. At ang maganda po nito, Mr. Chair, TYO ito. Wala ho itong tosgas. Wala ho talaga. Kasi tingnan ninyo, sa totoo, to be honest and to be technical about it, ang nagastos ko lang yata in 3 weeks, 125,000 o 150,000. Nag-file lang ako ng bond. Nalinis yung Recto, Soler, Wanluna, Tondo, Wanluna, Binondo, Dagupan, Blumentritt, Carriedo, Raon, Quezon Boulevard. TYO yun. Paano naging TY? Meron naman kami city engineering, meron naman kami DPS. Meron ding utaw yun. Mga empleyado namin. Existing. 15 at 30. Nasweldo yun. Meron din kaming mga natitira pang supplies. So, we really try to be imaginative in such a way that ano ba talaga ang gustong mangyari ng pamahalaan at ng tao? Anong inaasahan ng tao? Ngayon, nandiyan dyan na yan. Okay lang. Takbo sila. Wala nga problema eh. Bakit ako bawal tumakbo? Sa totoo, alam niyo yung numero? Real talk ha? Alam niyo pag hindi ako tumakbo, kahit Chonggo mananalo. Totoo lang. Sabi ni Chihuahua, sa Crocs doon sa 3rd District. Ito ha, ano lang, total, small group naman tayo, small group. Chihuahua, yung kaon ng kaon. Chihuahua. Hindi, ano ang sabi niya? Ito ha, sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Kaya tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Ang ginawa niya yun sa akin eh. Ito ha, yung kusyal na yun, tinatakbo namin kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Isang term pa lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa Tondo ko. Pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako sa tahanan ng pinasara. Inihihit mo na. Nagkahanap buhay naman ako, okay lang. Ako naman, gusto ko mag-artista kahit pa paano, may chapi eh. Siyempre, sarap din ang buhay ko, nyanyangka ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami, sila nag-request ng meeting, dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito ha. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Grabe mga kabayan, no? Grabe.
Ano sabi ni Mayor? Pinagsisigawan siya. Dito may chihuahua. Mga kabayan. Pinagsisigawan siya. Sila ang nagpatawag ng meeting. Pumunta lang doon si Isko. Tapos pagdating doon, pagsisisigawan siya. Anong sabi? Di bali na daw matalo sila. Nang iba, wag lang si Yorme. Ibig sabihin mga bayan, talagang walang malasakit to. Walang malasakit tong si Chihuahua. Dahil sa Maynila. Mandakin mo, mas gusto pa nilang matalo sila ng ibang tao. Wag lang si Mayor Isko. Di ba? Alam nila si Mayor Isko, may malasakit na sa Maynila. Diyan lumaki. Pero dahil pansarili yung iniisip nila, sasabihin nila, di bali na matalo kami ng iba. Kahit Bopols ang makatalo sa amin, okay lang. Wag lang ikaw, Isko. Diba? Anong ibig sabihin ng mga kabayan? Mas inuuna po nila yung sarili nila kaysa sa bayan. Mas inuuna po nila na pagsilbihan yung sarili nila. Kasi mga kabayan, ang mangyayari din mga kabayan, pag tinalo sila ng Isko, lalabas mga kabayan na wala silang silbi sa Maynila. Diba? Kaya ayaw nilang matalo kay Isko eh. Mas gusto pa nila sa ibang tao. Bakit? Dahil mas, na inutil sila mga kabayan. Diba? Bakit? Tagal na ni Isko eh. Pag alis ni Isko, dumumi ang Maynila. Tapos, ang mangyayari, ibabalik ulit si Isko. Ibig sabihin, yung mga pumalit kay Isko, Bopols mga kabayan. Yun ang ayaw na mangyayari ni Chihuahua. Yan ang pinagsisigawan si Isko. Tama ba yun? Wala kang utang na loob. Diba? Sinong kasama niya doon? I guess it's Abante, mga kabayan, na crocodile daw eh. Diba? Sabihin natin kay Yorme na, Yorme, iba na po pangalan niya, hindi na po crocodile. Yorme, ang pangalan na po niya ni Abante, anak ni Satanas. Yan na po yung bagong pangalan po niya ni Abante, Yorme, Yorme, kayo po ay magtatalumpati, huwag nyo na po tatawagin Crocs. Kasi marami na po sila dyan eh. Yorme. Pero pag siya po ang dadalihin nyo, yung si Abante, tawagin nyo na lang pong anak ni Satanas. Tuloy. Hindi mo makakain, Coach. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Kaya nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Pakakala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo. Then I betrayed them. Same person. Whom? Which is wala akong utang na loob. Mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inarba ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Pumimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niyo yun, may kalalagyan sa akin yun. Baby, pagka tumatanda tayo, medyo bumabay ka tayo ng konti, di ba? Hindi, totoo lang. Hindi naman bumabay. Nagmemelo ka na. Pero kung inabot yun yung kainitan ko ng katawan, o yung mga anti-good chairman dito, di ba, ilang beses kami nagsutukan sa session ng araw? Di ba, gagawa pa kami ng baril sa session ng araw? Those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nung binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, huwag lang sa akin, ano kasalanan ko? Di ba? Why? Grabe. O ngayon, tapos sabihin niyo, magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako galang ng taong bayan? Ngayon, magpapakaawa sila. May pakap-pakap pa. Totoo, nakakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi, totoo. Ako naman, ano lang eh, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Tinalagaan mo. Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon, magsisinungaling? Betray? Who will betray? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi nyo ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko.
For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong Manila. Real talk lang. Huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. Kasi ito, nagpapait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon, masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ng ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Eh sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-jeyo-jeyo ngayon, limasin ko. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto lang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Diba? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Bakit lumaki pa yung budget? Eh bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa ospital? Yung isang nanay, nag-viral a few months ago. Taga 5th District yung nanay na yun. Ni hipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala na natin ito, delay, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O, pero ito Jeyo, good luck sa inyo Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya. May post-audit. Post-audit. Basta pare-pareho tayong takot doon sa 3 letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer 3 Diego. Uy, 5 Diego. Lahat ng Diego ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka... alam mo naman kalakaran. Pinangalan mo sa kay Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinulit ka ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Kung kanino man. Tanong, inaudit. Inaudit. Ba't sa tingin i-audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro, Pedro, ikay Gio, ano ginawa mo ng Gio? Ay, wala ako. Kinukolekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. Ano? Hindi, Yorme, sagot namin yung tao namin. Tama naman. Sagot namin niya, kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na verb nun, tutuga yun. Pagtuga nun, yun ang paalala ko. Magsipag-ingat kayo. Tanong, kung talaga yan gustong bigay, dapat kung pagkaupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tandaan ninyo, kung ikay nagneneto ng 8 net, 25 isang buwan, 6 na buwan lang yan.
ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. Oo, umamin ka na lang para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan saan korte. And by the time you realize, abunado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin niyo yan bilang paalala. Pero kung talaga namang, sayang din naman, at lalakasan niyo ang loob niyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan, wala akong magagawa. Kaya yan, taus-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Ang susunod ng tamis at kabaligtaran nito ay pait. Tama, mali? Paalala ko lang. Kaya yung mga wala pa rito, malamang yung iba naman nagsasaya. Okay lang yun. Sabi nga raw nila, Isko the merciful. Mapagpatawad daw ako. Wala namang masama magpatawad. Remember this. This is not my fight. Laban ng tao to. Dahil tao ang naghahanap ng iba eh. Hindi naman ito posisyon eh. Tao mismo naghahanap. Tanungin yung mga kabarangay ninyo. Kahit ang subo ninyo. Diba? Magano na lang kayo, magsiyasat kayo ng numero sa barangay. Tanungin nyo lang. Kung may kalalagyan sila. Meron. Hindi, yun naman paalala ko lang. Okay, paalala ko lang yun. As a friend, as your former leader, as a matter of respect to you and gratitude sa mga tumulong sa akin. Lalo na kayo ngayon nandito. Dito yata yung magsusumpahan pa tayo. Hindi na kailangan. I trust you. So yun nga mga kois, mga gayas. So diba, kita nyo naman mga kois, mga gayas, pag napupuno talaga ang salop, magsasalita talaga yung tao, mga kois, mga gayas. Dahil yung katulunggisan nila na ginagawa dyan sa City of Maynila, mga kois, mga gayas, ay grabe, sobra-sobra na po. Pati yung paninira nila kay Yormesco Moreno na wala namang katotohanan. So ngayon, niribatan sila ni Yormesco Moreno, galit na galit ang mga tulunggis. Bakit? Yung galawang desperado ba? Bakit? Hindi na sila makakabalik eh. Alam niyo naman, si Yormesco Moreno, maraming umahanga, maraming sumusuporta, especially yung mga batang Manileño, ay maniniwala talaga yon sa katotohanan, which is yung mga sinasabi ni Yormesco Moreno. Ha? Kaya kayo, aminado naman kayo lahat. O, di ba? Sinabi ng kasamahan nyo sa Distrito 2. Nung sinabi niya, wala kayo ngayon dyan sa pwesto nyo kung walang Yormesco Moreno noong 2022. Tapos, para bang iayaw nyong bumalik si Yormesco Moreno? Ang tanong, bakit ayaw nyong bumalik si Yormesco Moreno? Dahil ba, binulgar yung mga kabulastugan, katulunggisan, katarantaduhan ng ginawa nyo dyan sa City of Manila. So ngayon, taong bayan na po ang magdesisyon. Malapit na po, by next year, ilang tulog na lang, magkakaroon na rin po ng halalan at pipili sila kung saan yung mga Yormes choice natin. Kaya kayo, ligpit-ligpit na kayo, yung quadcom nyo dyan, wala na yan. Kasi yung mga matitinong kongresista na ng City of Manila ang uupo. At kayo, lalayas na kayo dyan. Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa video ito.
At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So, Pranamam Gan, Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Pasensya na po, masakit ipin ko. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.